Mga kaibigan, hayaan ninyong daling ko kayo sa isang maliit na baryo, kung saan tahimik ang gabi at ang tanging maririnig mo ay hunin ng kuliglig at tampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Doon ipinanganak at lumaki ang ating bida, si Marco de la Peña. Si Marco ay hindi katulad ng ibang kabataan na lumaki sa layaw at marangya. Bata pa lamang siya, sanay na siya sa hirap ng buhay. Ang kanyang ina, si Aling Loreng, ay isang simpleng mananahi. Sa maliit nilang bahay na pawid at tabla, kumakayod siya upang mabigyan ng maayos na buhay ang anak. Anak, madalas niyang wika habang tinatahi ang mga lumang damit ng kapitbahay. Hindi sukatan ang pera o ganda ng bahay para masabing masaya ka. Ang mahalaga, marunong kang magmahal at marunong kang rumespeto. At mula pagkabata, iyon na ang baon ni Marco sa kanyang puso. Kung titingnan mo si Marco, wala siyang kapormahan. Luma na ang kanyang polo. 3 taon na niyang ginagamit ng kanyang sapatos na ilang ulit ng tinahi ng kanyang ina. Ngunit kahit ganoon, lagi siyang malinis, maayos at higit sa lahat, palangiti. Marami sa kanyang mga kababata ang nangarap na maging artista, seaman o negosyante. Ngunit si Marco ay simple lang ang pangarap, ang makatulong sa kanyang ina at makapamuhay ng marangal. Ngunit sa likod ng payak na buhay na iyon, may isang lihim na alam lamang ng ilang tao. Ang kanyang ama ay si Don Salvador de la Peña, may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Maynila. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-ina sa harap ng lamparang bigas, biglang dumating si Don Salvador. Matikas, nakasuot ng mamahaling barong, ngunit bakas sa kanyang muka ang pagkalinga. Marco, bungad ng matanda. Oras na para malaman mo ang totoo. Ako ang iyong ama at nais kong ipamana sa iyo ang lahat ng aking pinaghirapan. Nagulat naman itong si Marco. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis, sapagkat lumaki siya sa paniniwalang patay na ang kanyang ama. Ngunit nakita niya ang pagluwas sa mga mata ni Aling Loreng. Anak, sabi ng kanyang ina, hindi ko itinago para saktan ka. Gusto ko lamang na lumaki kang mapagpakumbaba. Napatahimik si Marco, ngunit sa huling ngumiti siya. Pa, hindi ko kailangan ng kayamanan mo para maging masaya. Ang gusto ko lang ay maranasan ang buhay ng isang ordinaryong tao. Gusto ko makihalubilo, matuto, at madama ang hirap at saya ng mga empleyado bago ako maupo sa mataas na posisyon. Nagulat si Don Salvador, ngunit sa puso niya ay humanga siya sa anak. Kung iyan ang nais mo anak, hindi kita pipigilan. Ngunit tandaan mo, maraming pagsubok ang kakaharapin mo. At sana, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Samantala sa kabilang banda naman, 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Marco. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at itim na pantalon na planchado ng maayos. Kahit na hindi bago ang kanyang sapatos, kumikintab ito sa kapapahid ng basahan. Sumakay siya ng jeep papuntang Maynila. Habang naglalakbay, pinagmamasdan niya ang mga tao. Mga estudyanteng nagmamadali, mga tindera sa palengke, mga construction worker na pawisan pa lang ay kumakayod na. Ganito pala ang buhay nila araw-araw. Bulong ni Marco sa sarili. Ito ang gusto kong maranasan. Pagdating sa gusali ng kumpanya, sinalubong siya ng mga gwardya. Magandang umaga sir, bati ng isa. Ngumiti si Marco at bagyang yumuko. Magandang umaga rin po kuya. Sa unang araw niya, ipinakilala siya bilang bagong empleyado sa Records Department. Walang nakakaalam na siya ang anak ng CEO. Para sa kanila, isa lang siyang simpleng aplikanteng pinalad na makapasok. Lumipas ang ilang linggo at nasanay na si Marco sa gawain. Tahimik lang siya sa kanyang mesa, masinop
at hindi kailanman reklamo. Kahit tiniutos sa kanya ang mga trabahong ayaw ng iba. Pag-ayos ng mga lumang files, pagkuha ng tubig para sa meeting o pagtulong magbuhat ng boxes. Lagi siyang handa. Dito na pumasok si Adrian Villapuerte. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Matangkad, maputi, laging nakabaston at nakamamahaling relo. Ang pabango niya ay naaamoy sa buong opisina. Sa unang araw pa lamang, dinala siya ng sports car ng kanyang ama at halatang pinagmamalaki niya ito. "Good morning guys!" Bati niya sabay kindat sa mga babae sa departamento. "Wow, ang gwapo!" bulong ng isa. "Ang yaman siguro ng pamilya niyan," sabi naman ng isa pa. Hindi nagtagal, naging madali para kay Adrian ang makisama sa mga bossing. Ngunit kung gaano siya ka-sweet sa mga nakakataas, ganoon naman siya kasuplado sa mga mabababa ang posisyon. At syempre, si Marco ang madalas niyang puntiryahin. Isang araw, habang nagmamadali si Marco sa pantry para magtimpla ng kape, nasagi niya si Adrian. Tumalsik ang ilang patak ng tubig sa mamahaling polo nito. "Hoy!" sigaw na Adrian. "Alam mo ba kung magkano itong polo ko? $40 dito. Wala kang pambili kahit 3 buwan ka magtrabaho." Namala si Marco at agad humingi ng tawad. Pasensya na Sir Adrian. Hindi ko po sinasadya. Magdadala ako ng sabon para malinis." Ngunit pinutol siya ni Adrian sa pagsasalita. "Sus! Probinsyano ka kasi. Dapat sa mga kagaya mo, nasa kalsada, nagbubot ng sako, hindi dito sa opisina." Tahimik lang si Marco. Ang ibang kasamahan nila ay napatigil at napatingin. Ngunit walang nangahas na magsalita. Sa kanyang puso, ramdam niya ang hapdi ng mga salita ni Adrian. Ngunit pinili niyang manahimik. Samantala mabilis na lumipas ang mga buwan. Buwan ng Disyembre noon. Malapit na ang Pasko. At gaya ng nakagawian, may malaking handaan ng kumpanya. Ang buong gusali ay puno ng dekorasyon. May kumikislap na parol sa bawat sulok. Christmas tree na halos kasing taas ng kisame. At amoy ng hamon at spaghetti na nanggagaling sa pantry. Masayang-masayang lahat ng empleyado, lalo na't may raffle at mga parlor games. Ngunit si Marco, gaya ng nakasanayan, nanatiling tahimik. Kontento na siya sa pagiging taga-silbi, taga-ayos ng upuan at taga-hugas ng baso pagkatapos ng kasiyahan. Habang nag-aayos siya ng mesa ay biglang dumating si Adrian. Nakaputi itong blazer. May suot na mamahaling relo at bakas sa muka ang yabang. "Hoy Marco!" aniya. "Siguraduhin mong hindi madudumi ang mesa ko. Hindi ka bagay dito sa loob ng event hall. Baka mapagkamalan kang waiter." Ngumiti lang si Marco. Bagamat may kirot sa puso ang sinabi ni Adrian. "Walang problema Sir Adrian. Basta makapagsilbi ako na maayos. Masaya na ako." Ngunit imbis na humanga ay lalo lamang nainis itong si Adrian. Bandang hapon, habang abala ang lahat sa kasiyahan, pumunta si Marco sa kusina upang magbuhat ng isang malaking kasirola ng mainit na asebo ng minudo na nakahanda para sa mga bisita. Maingat niyang binubuhat iyon. Ramdam ang bigat at ang init na lumalabas mula sa takip. Ngunit bago pa siya makalabas ng kusina, hinarang siya ni Adrian. Kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase noong kolehiyo na inimbitahan niya. "Oh, ayan ang probinsyano nating empleyado," sigaw ni Adrian. "Tingnan nyo, bagay na bagay maging kusinero kaysa opisyal dito sa kumpanya." Nagkatawa na naman ang grupo. Pinilit ni Marco na dumaan. "Sir Adrian, baka po matapon. Mainit ito." Ngunit bigla siyang tinabig ni Adrian. Sa isang iglap, natapon ang kalahati ng kasirola. At ang mainit na asebo ay bumuo sa uniforme ni Marco. "Aray!" Napasigaw siya habang nag-init ang kanyang balat at namula ang kanyang dibdib at braso. Nagulat ang ibang empleyado at mabilis na lumapit upang tulungan siya. Ngunit si Adrian
ay tumawa lamang siya. Ang tanga mo naman, Marco. Isang simpleng dala lang, epic fail ka na. Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa probinsya at magbantay ng kalabaw. Napuno ng halakhakan at bulungan ng buong hall. May ilan na naawa kay Marco, ngunit natakot silang magsalita laban kay Adrian. Dahil alam nilang anak siya ng isa sa mga opisyal ng kumpanya. Basang-basa ng mantika at sarsa si Marco. Ang puting polo niya ay naging kulay orange. At ang amoy na asebo ay kumapit sa kanyang balat. Nanginginig siya, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kahihiyan. Mabigat ang loob niya, ngunit pinili niyang manahimik. Dahan-dahan niyang niligpit ang kasirola at humingi ng paumanhin. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Napatitig sa kanya mga kasamahan. Sa puso nila ay ramdam nila ang awa, ngunit sa harap ni Adrian ay wala silang magawa, kundi tumawa na lang o magkunwaring walang nakita. At doon naramdaman ni Marco ang tunay na hirap ng pagiging nasa mababang posisyon. Na kahit anong sipag at kabutihan mo, may mga taong babaliwalain ka at hahamakin ka. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tahimik lamang si Marco. Habang ang iba'y nagpatuloy sa kasiyahan. Nagkulong siya sa maliit na banyo ng gusali. Nagugas ng katawan at nagpalit ng lumang damit na dala niya sa bag. Hindi niya napigilan ng mapaluwa habang pinipiga ang basang polo. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Ginawa ko lamang naman ang lahat para magpakumbaba at makisama. Bakit kailangan akong ipahiya? Naluluwang sabi niya sa sarili. Ngunit habang nakatingin siya sa refleksyon ng salamin, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama. Anak, huwag mong kalimutan kung sino ka. Maraming pagsubok ang haharapin mo, pero huwag kang matitinag. Pinahid ni Marco ang kanyang luha at huminga ng malalim. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan ay dumating si Don Salvador sa kumpanya nang walang abiso. Hindi alam ng iba na siya ay ama ni Marco, kaya't nagulat ang lahat ng diretso itong pumasok sa opisina. Kasama niya ang ilang board of directors at agad siyang nagtungo sa conference room. Nagkataon namang naroon si Marco, abala sa paglilinis ng mga folders. Nang makita siya ng kanyang ama ay napangiti ito. Marco! Bulong ni Don Salvador. Kamusta ka, anak? Nagulat si Marco. Agad siyang lumapit at bagyang yumuko. Pa, aayos lang po ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa nila alam ang totoo. Huminga ng malalim si Don Salvador. Alam kong nahihirapan ka. Narinig ko ang nangyari kahapon. Ngunit anak, tandaan mo, darating ang tamang oras. At sa oras na iyon, ipapakita natin sa kanila kung sino ka talaga. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Marco. Hindi na siya basta tahimik na empleyado. Mas nagsipag siya, mas naging responsable at mas pinakita niya ang kanyang galing sa trabaho. Napansin ito ng ilang kasamahan. Alam mo, iba si Marco, sabi ng isa. Tahimik pero ang sipag. Lahat ng trabaho, nagagawa. Oo nga, at kahit si Adrian, inaapi siya. Hindi siya bumabalik ng masama. Dagdag ng isa pa. Ngunit lalo namang naiinis si Adrian. Hindi niya matanggap na mas napapansin ang probinsyanong si Marco kaysa sa kanya. Kaya't nagplano siyang muli. Isang linggo matapos ang insidente, nagkaroon ng malaking pulong sa kumpanya. Dumalo ang lahat ng empleyado, kasama ang mga boss at board members. Ang hindi nila alam, naroon din si Don Salvador upang ipakita ang bagong direksyon ng kumpanya. Habang nagsasalita si Don Salvador, nakatingin siya kay Marco na nakaupo lamang sa hulihan. At doon niya binitawan ng mga salitang nagpayanig sa lahat. Ngayong araw,
Nais kong ipakilala sa inyo ang aking tagapagmana. Ang anak kong matagal ko nang itinago sa mata ng publiko. Siya ay isa sa inyo. Kasama ninyong nagtatrabaho, nagbuhat, naglinis, at tiniis ang hirap. Walang iba, kundi si Marco de la Peña. Nagulat ang lahat. Napasigaw ang ilan. Ang mga mata ng mga empleyado ay lumaki sa pagkagulat. At ang bulungan ay umalingaw-ngaw. Samantalang si Adrian ay nanigas. Nagmistulang bomba ang mga salita ni Don Salvador. Ang lahat ng empleyado ay napatingin kay Marco na tila hindi makapaniwala. Ang dating tahimik na binatang laging nagliligpit at laging tinatawanan. Siya pala ang tagapagmana ng kumpanya. Si Marco? Bulalas ng isang empleyado. Hindi nga. Totoo yan? Sigaw ng isa pa. Bakit siya nagtrabaho lang bilang ordinaryong staff? Sabi pa ng isa. Tumayo naman si Marco mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumapit sa harap. Nakasuot siya ng payak na polo. Ngunit bakas sa kanyang muka ang kumpiyansa. Tama ang sinabi ng aking ama, aniya. Ako nga po si Marco de la Peña, ang anak ng ating CEO. Ngunit huwag kayong magtaka kung bakit ako naging tulad ninyo. Ginusto kong maranasan ang hirap at sakripisyo ninyo. Gusto kong maramdaman kung paano maging isang empleyado. Ang mapagod, ang maapi, at ang matutong magpakumbaba. Napatahimik ang lahat dahil sa kanilang narinig. Halos marinig ang tibok ng kanilang mga puso dahil sa katahimikan. Biglang tumayo naman si Adrian. Namumula mukha sa galit at pagkabigla. Hindi ako naniniwala. Sigaw niya. Isa kang impostor. Probinsyano ka lang. Hindi ka pwedeng maging anak ng CEO. Ngumiti si Don Salvador at humarap sa lahat. Kung duda kayo, narito ang mga dokumento. Birth certificate, testamento, at lahat ng pruweba. Si Marco ang tunay kong anak. Napayuko ang mga board member at nagsimulang pumalakpak. Ngunit si Adrian ay lalong nagngit-ngit. Kung totoo kang ang tagapagmana, sabi ni Adrian kay Marco, ano ang gagawin mo ngayon? Ipapatalsik mo ba ako? Tanong niya. Tahimik lang si Marco sa una. Ngunit maya-maya'y ngumiti siya. Hindi kita papatalsikin, Adrian. Ang totoo, hindi ko kailangan magiganti. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang leksyon. Ang isa'y tao hindi nasusukat sa yaman o sa damit na suot niya. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa ugali at paggalang niya sa kapwa. Napatingin ang lahat kay Marco. Ang iba'y napahanga. Ang iba nama'y napaiyak. Mula noon ay nagbago ng takbo ng kumpanya sa pamumuno ni Don Salvador at ng kanyang anak na si Marco. Mas naging makatao ang mga policy. Nadagdagan ang benepisyo ng mga empleyado. Mas pinahalagahan ang sipag at hindi ang posisyon. At nabawasan ang takot sa loob ng opisina. Si Adrian sa kabilang banda ay pinatawag at pinagsabihan ng maigpit. Hindi siya agad tinanggal. Ngunit binigyan siya ng pagkakataong magbago. At si Marco, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya ikinahiya ang pagiging anak ng CEO. Ngunit hindi rin niya kinalimutan ang panahong siya'y binuhusan ng asibo. Ang kahihiyan na iyon, aniya sa sarili. Ang nagsilbing apoy para ipakita ko ang tunay kong halaga. Matapang na sabi ni Adrian. Mga kaibigan, ito ang kwento ng binatang minsang pinahiya at minaliit. Ngunit sa uli pinatunayan na ang dangal ng tao ay hindi kayang sirain ng kahit anong pang-aapi. Palagi nating tatandaan, huwag kang manghamak ng kapwa. Dahil baka ang tinatapakan mo ngayon ang siyang tutulong sa iyo upang mapaayos ang iyong buhay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section
para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.